Good day sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang napaka-simple lang at saka magagamit din natin bilang isang magmamano po. Ay itong tinatawag ba nilang paano ba natin mapanatili ang ating panlahi po. Yung tinatawag nilang kung ginawa mo siyang mga kaibigan, base blood. Paano natin mapanatili yung bloodline na yan na nandito lang sa yard natin po. Napakasimple lang naman yan mga kaibigan. Ang pinaka the best anuhin natin dyan, gawin ay yung tinatawag nating inbreeding po. Yung tinatawag nilang inbreeding at saka itong tinatawag nilang street breed mga kaibigan. Katulad na the best example dyan mga kaibigan. Kung may manok ka na sweater, pagpalagay na lang natin na 5K, di kung gusto mo siyang medyo may edad na, gusto mo siyang mapanatili yung isang pagka 5K, maghanap ka ng 5K mga kaibigan na puro din para maging street breed po. Ang labas nun, siguradong ang mga offspring nila ay pure mga kaibigan na 5K din. Kaya ito kasing mag-inbreed ka mga kaibigan, ginagamit mo yung inbreeding. Medyo medyo matrabaho at saka magastos po kasi sa sinasabi ko sa dati kong content kaibigan kahapon na kung mag-inbreed ka 50-50 pa lang ay magugol na yan ng 1.5 years po kasi pag balik mo sa ina mga kaibigan, ang offspring niya kailangan mo pang palakihin yun para mapilian mo para maibalik ulit sa nanay niya. Di siyempre paabutin mo yun ng 8 months. At saka yung iba, 8 months, alanganin pa, PD 9 months. Kaya kung wala ka pang makitang medyo nagustuhan mo sa pormahan nila, lahat sa balahibo, kung di mo gusto, di another balik na naman kaibigan. Kaya kung sa atin, kung gusto mong malaman talaga yung inbreeding, di doon ka, pero sa akin naman dyan kaibigan, para mapanatili natin yung bloodline natin, kuha na lang na tayo ng isang para makamura ka, kuha ka na lang isang inahin kaibigan na sa breeder vlogger din kung anong bloodline na sa sayo, limon, kuha ka din ng babae na limon, pakastahan mo sa lalaki na nandyan sayo, ang mga offspring doon mga kaibigan ay siguradong pure limon din. Yun ang tinatawag mga kaibigan na street breed po. Kaya yung mga na produce mo, yung mga offspring nila, ay yun na rin ang magpili ka doon din. Yun na rin ang gamitin mong mga panlahi mo po. At saka medyo ang mga offspring doon mga kaibigan, pwede mo naman ibalik yun sa kanilang tito, kanilang auntie. Yun na lang gawin po para mapanatili natin yung yung bloodline natin na hindi mawala po. Pero kung gusto tayo na medyo bumabalik yung vigor na isang manok, maghanap ka mga kaibigan, katulad ng sinasabi ko, kung ang manok mo ay sweater, medyo nakita mo sa katagalan mong magamit ng street breed po, maghanap ka mga kaibigan, mag-research ka kung ano yung mga bloodline na nakapasok sa iyong katulad ng 5K. Ang nakapasok dyan ay Yellow Legged Hats at Possum. Maghanap ka ng Yellow Legged Hats mga kaibigan, ipasok mo doon sa mga babae mo na pure na 5K. Ganon. Pasukan mo ng Yellow Legged Hats, tapos ang mga inain yon, yung mga offspring doon mga kaibigan, yung mga babae, pasukan mo sila ng 5K na lalaki na nandyan sa'yo. Siyang gamitin na i-cross mo sa kanila, ay nako, talagang bumabalik yung vigor ng isang manok po. Hybrid vigor ng isang manok mga kaibigan. Kaya ganun lang talaga ang para mapanatili natin yung bloodline na nandyan sa'yo, ganun ang gawin mo kaibigan. Kasi kung palagi lang nating ikaw ginagamit mo inbreed, palagi ka lang nag-inbreed, pag darating si Binit, brother sister, ay talagang sa katagalan dyan mga kaibigan, talagang mawala ho yung vigor o hybrid vigor ng isang manok po na medyo nawala na yung mga palo nila, yung mga ilag nila, at saka medyo lumiliit na yung mga katawan nila. Pero mga kaibigan, pag gumagamit ka sa compost ng
sa bloodline mo, ang kumpos ang gumagawa sa iyong bloodline, kaibigan, doon ka magkuha ng isang bloodline din na ipasok mo ulit, tapos patungan mo ulit sa iyong bloodline, mga kaibigan. Ay nako, siguradong bumabalik ho ang tinatawag nilang hybrid vigor, mga kaibigan. Kaya mapanatili natin yung bloodline natin sa mga ganong pamamaraan po. Kasi pag always ka lang ganon, mga kaibigan, na mag-ano ka, mag-street breed ka, tapos makuha ka, street breed ka, kasi dito naman kasi sa Pilipinas, kaibigan, pag makahawak sila ng example, mga kaibigan, Golden Boy, makahawak ka, tapos napunta sa ibang breeder, pinasukan din ng ibang klaseng, kasi pag kahit Golden Boy yan, mga kaibigan, magkaiba-iba pa rin yung away po, lalo na pag mahawakan na ng isang breeder, mga kaibigan, di mo alam kung ano mga pinapasok doon. Kaya maganda talaga yung magkuha ka ng isang komposisyon ng isang bloodline po bago mo ipasok mo ulit sa bloodline na nahawakan mo po, para pag-iba ang manok mo, bumabalik yung mga palo talaga, kasi ang manok naman sa katagalan mong hinahawakan yan ay talaga mag-iba na ho yung mga palo, minsan mawala na yung mga palo nila. Kasi pag palagi lang tayong nag-ano, mga kaibigan, yung kuha ka dito ng Golden Boy na isa, kuha ka naman pagka medyo umaano na naman yung kuha ka naman, pero okay lang naman yun. Pero kasi sa Pilipinas, mga kaibigan, pag ang manok, ang isang bloodline, makahawak ang isang breeder, mga kaibigan, ay talaga mag-iba po. Kasi di natin alam kung anong mga pinapasok nila doon, kasi alam mo na, malikot yung mga breeder, mga kaibigan, di ba? Kaya ako, kung sakasakali lang, makakuha ako ng Golden Boy sa EEG, ay talagang doon pa rin ako kukuha, mga kaibigan, para hindi magkaiba yung sa manok po. Kasi sila ang original na gumagawa doon eh. Kuha ka ng EEG, tapos medyo nakitaan mo, medyo may edad na, kuha ka ulit doon, mga kaibigan, pang presin up po, kuha ka ng isang bugak sa mga offspring. Din kasi yung mga offspring na yon na magkuha ka ng babae ulit, pinipakasahin mo ulit sa lulo. Kaya kung sa mga ganong klaseng mga kaibigan, minsan kasi pag medyo kahit ganyan po, medyo magtaka ka, mawala ho ng palo, mawala ho mga palo na yung manok, mag-iba na, mga kaibigan. Kaya doon ka kukuha sa sinasabi ko na komposisyon na sa bloodline na hawak mo po. Ko dati, mga kaibigan, may manok ako na puso po. Galing yun kay Nina Bilyo, mga kaibigan. Medyo naghanap ako na ibang puso. Wala ho ako nakita, mga kaibigan. Gusto ko rin siyang ipapuro. May kilso ako, mga kaibigan. May kilso ako na lalaki po. Yung mga offspring na nakuha sa puso, mga kaibigan, pinakasahan ko sa kilso po. Naku, ang mga offspring nila, mga kaibigan, ang ganda po. Grabe pumapalo. Pero ang mga kulay, mga kaibigan, puso na puso po. Ang ginagamit kong kilso, mga kaibigan, wine red white leg. Pero parang mga pusong din ng mga lumalabas, mga kaibigan. Kaya yun ang kasi alam naman natin, ang sweeter po ang komposisyon niyan ay half Lurigadats, half kilso. Kaya talagang bumabalik po yung hybrid vigor ng isang manok. Ito naman sa atin, mga kaibigan, ay talagang usapang magmamanok lang po. Kailangan din natin na pag-aralan natin kung ano yung nasa bloodline natin, anong mga komposisyon nila. Kasi kung sakasakaling medyo may edad na sila, may mga idea din tayo na kung anong ipasok sa kanila para may balik sila sa kanilang talaga bloodline, na original na bloodline po. Mapamanatili natin yung isang bloodline na hawak natin, mga kaibigan. Yun lang po, yun lang naman sa atin ay pwedeng makuna ng aral, pwedeng sundin, pwedeng gawing po. Basta sa atin dito ay usapang magmamanok lang po. Tayo naman ay gusto lang natin na enjoy tayo, mga kaibigan. Enjoy tayo dito sa sports natin, ating tinitingala po. Ito'y talagang usapang magmamanok lang po. Magandang umaga sa ating lahat, kaibigan.